Ituturo ko po sa inyo kung paano i-fix ang ating sewing machine dito sa kanyang rotating. Ito po, panoodin nyo lang hanggang dulo para magkaroon kayo ng tip kung paano ba gagawin nyo kapag nagkakaroon siya ng aberya dito. Ito lang po, panoodin nyo kung paano ko siya gagalawin. Dito siya, ayan. Kasi itong makina ko ay luma na to, matagal na to eh. Kaya tornilyo na to isa lang. Kaya sigurado yung mga makina nyo ay may isa o dalawang tornilyo. Ayan, tinanggal ko, isa lang kinabit ko kasing tornilyo dito. Ito po, ito patutukan natin. Ayan, ito yung rotating. Yung rotating nyo na to ay kailangan nito, ayan, kailangan nito hindi tumatama dito sa kanyang karayom. Kailangan niyang bagyang-bagya lang yung nagiging sagi niya dito sa gilid ng karayom. Hindi niya kailangang tumama dito sa karayom niya at liliyad, hindi uubra yung kailangan bagyang-bagya lang. Kapag inikot yung ganyan ay kailangan yung halos bagyang-bagyang kiskis lang, hindi yung magtatama siya mismo. Kailangan yung bagyang kiskis lang. Ayan o, yung ganyan. Maririnig nyo naman pagka tumatama siya o hindi. At mapakiramdaman nyo. Ayan o. Ganyan po yung tamang pagset nitong ano niya, nitong rotating niya. Ayan o. Kung nakikita nyo, sa mga bago po na mananahi dyan, ay kailangan po ganito yung gagawin nyo sa inyong makina para maayos siyang nakakapagtahi. Maayos siyang makakapagtahi po kapag ganito, para iwas iwas masyadong sira. Kasi pagka dito ay nagkakaroon siya ng aberya dito sa kanyang rotating, pagka nagkakaroon siya ng aberya dito is ang nangyayari ay nagkakaroon siya ng lagtaw-lagtaw dahil hindi natin agad na gagawa. Nagkakaroon siya ng aberya. Tapos pag naputol itong karayom niya, ang mangyayari niyan, mawawala na sa pagkakaset itong rotating na yan, mawawala na sa pagkakaset yan. Kaya ang mangyayari, tatanggalin nyo uli yung tatlong tornilyo niyan. Ayan o, kung nakikita nyo, ayan o, tatlong tornilyo niyan, tatlo yan. Ayan, tatlo yan. Pagtanggal nyo niyan, kasi kailangan yan, ito ikutin nyo. Ngayon, ito, pakita natin. Pakita natin ito. Etong kanyang pihitan, ayan. Habang pinipihit nyo ito, pipihitin nyo siyang dahan-dahan. Kung maaari yung kamay nyo na yan ay isulot nyo sa ilalim. Dito sa ilalim. Dito. Ayan. Kung nakikita nyo. Ayan. Susulot nyo siya dito. Ayan. Pipigilin nyo siya dyan habang iniikot nyo siya. Mapipigil nyo naman yun eh. Habang iniikot nyo eh. Balik tayo dito sa itaas. Ayan. Pagka pinipigil nyo na, ayan. Kapag kapigil-pigil nyo sa ilalim ay hindi na siya masyadong gagalaw, kaya makokontrol nyo. At ngayon habang iniikot nyo to, pakita natin ulit. Habang iniikot nyo to, sige balik doon. Habang iniikot nyo ay makokontrol nyo siyang ganyan. Pagka yan, nakikita nyo na halos nagkikiskisan lang siya ng bagyang-bagya, hihigpitan nyo na yung isang tornilyo niya. Ngayon, pagka nahigpitan nyo na isang tornilyo niya, ikutin nyo ulit na ganyan kung tatama dito yung karayom nyo. Kasi pag tumama yan, luluwagan nyo uli yon. Babalik kayo uli doon para luwagan ito. Ito naman, pagka luluwagan nyo, kailangan nandito sa kabila. Parang gaya nito. Ayan. Kailangan dyan nyo siya luluwagan para kapag nag-adjust kayo, kasi ganito yan eh. Pag nag-adjust kayong ganyan, dito kayo ihigpit para yung rotate niya, nakapaganon siya eh. Nakapaganon niya yung rotate niya pag ganun.
papunta dito. Kaya dito kayo maghihigpit. Dito. Pag dito kayo naghigpit ay ayan o. Pag naghigpit kayo dyan, kailangan pigil-pigil nyo sa ilalim ng isang kamay nyo kasi kapag kapigil-pigil ng isang kamay nyo sa ilalim, hindi siya gagalaw. Hindi siya maalis diyang kara-karaka sa sineset nyo. Hindi mag-iiwas-iwas kasi aalog-alog yan. Habang umaalog yan ay maaalis siya doon sa may parang ano niya, parang stopper niya doon. Ay no, kung nakikita nyo yung parang kuntil na maliit na yon, yung tinutuldukan nung nitong rotating niya. Ay no, yung maliit na nagpipigil dito sa pag-ikot nito. Maaalis siya doon kapag hindi nyo hinawakan. At ma-adjust lang ng mag-a-adjust. Kumbaga, hindi nyo siya madaling magagawa. Kaya, dapat pigil-pigil nyo sa ilalim para maayos nyo agad. Ayun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, kailangan, bago nyo siya higpitan lahat, kunyari, naluwagan nyo na to, 3 yan. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, 3 yan. Pag naluwagan nyo na lahat yan, ngayon, eto na ganito yung pag-set nyan. Ayan, nakikita nyo tong karayom na to. Pagbaba nyan, pagbabang ganyan yan, ay, makikita nyo kung tatama ba o dadaples dito sa may dulo na yan. Kailangan yung dulo na yon ay magkiskis lang siya ng bagya. Kiskis lang. Huwag nyong, kapag nakita nyo na tama silang dalawa at parang lumiyad yung karayom, i-adjust nyo tong rotating papunta dito. I-adjust nyo to para ang ipang-adjust nyo, eto. Habang pigil-pigil nyo sa ilalim, i-adjust nyo, isulot nyo to dito sa gilid kung maaari. Ito yung pang-adjust nyo, unti-unting ganon. Dadalhin nyo dito. Konti-konti lang kasi kailangan ilag nyo lang itong matulis na yon. Yung pinakatulis nitong rotating, iilag nyo lang ng bagya sa may karayom para makadaan ng maayos yung karayom. Ayan, okay na dun ha. Ngayon, etong rotating na to, kapag hindi na siya tumatama sa may karayom, hindi na siya kumbaga yung parang hindi na niya natutumbok yung karayom, ay higpitan nyo ito. Higpitan nyo yung isang tornilyo niya. Kapag nahigpitan nyo na yung isang tornilyo niya, goods na no. Ang gagawin nyo na, iikot nyo ulit ito. Ito. Iikot nyo ulit ito, iikot nyo ganyan. Balik tayo dito. Pagka-ikot nyo ganyan, makikita nyo kung yung karayom na to, yung dulo ng karayom na yan, pagbaba niyan, kung siya ay hindi na tumatama dito sa dulo ng rotating. Ayan. Kung hindi na siya tumatama sa dulo nun. Kasi pag tumama pa rin siya nun, luluwagan nyo ulit yon. Ngayon, pagka hindi na siya tumama doon sa may dulo na yon at dumiretso siyang ganyan, ayan, tulad nito. Pag dumiretso na siyang ganyan, ibig sabihin goods nun. Goods nun hindi lang yon. Kailangan pag dumiretso siyang ganyan, ayan, pag dumiretso siyang ganun, hindi lang yon. Ang gagawin nyo sa pag-rotate nito. Ang gagawin nyo sa pag-rotate naman nito, 2 pabalik. Ayan. 2 pabalik na ganun. Kasi may posibilidad na pag dinalawang balik mo ay yung karayom na to, tatama siya sa dito. Pwedeng tumama siya dito kung hindi pa nakasetup ng mabuti. Pwede siyang tumama dyan. Kaya kailangan ibabalik nyo to. Ito kailangan ibabalik nyong kahit 2 pa ganun. Kasi sa 2 pa ganun lang, malalaan nyo kung tumatama pa siya o hindi. Pagka hindi na siya tumama, tulad nito, ayan, tulad nyan, hindi na tumatama, ayan, dire-diretso lang iikot. Ayan, okay na nun. Ngayon, pwede nyo nang higpitan yung 3 tornilyo na yan. Ayan. Iikpitan nyo na ng mabuti yan. Yung 3 tornilyo na yan. Pagka hindi na siya tumatama kahit na konti, yung hindi na siya nagtutunog. Ganon. Pagka ganon na, higpitan nyo ng mabuti. Ayan, yung talagang tamang higpit niya. Tsaka nyo na ilagay itong plate niya. Tsaka nyo siya testingin. Kasi kailangan testingin nyo siya ng maayos. Pero kung para sa akin kasi kailangan yung tornilyo nitong plate 2 para hindi siya maaaring gumalaw o ano man yun. Kumbaga pag hinigpitan mo parehas na may tornilyo, hindi gagalaw dito sa may kabilang dulo kung magkaaberya man dyan.
para sa akin. Para sa akin lang naman yun, pero kahit naman isa lang, pwede na rin. Basta i-fix mo lang na hihigpitan mo na maganda. Ayan, pagkalagay mong ganyan, yung testing mo na. Ayan. Nakita nyo naman, ganyan lang. Siguro hanggang dito na lang po muna yung aking gagawing video. Sa mga gusto pa ng mas marami pa o kung ano yung gusto nyong paggawan sa akin ng video, pa-comment na lang at kung maaari, gagawa natin ng video yan. Salamat sa panonood. Sana sa susunod na video ko ay tutukan nyo uli. Panoodin nyo. Para sa atin, para sa inyo tong gagawin nating mga video. Sana abangan natin pa-subscribe na din sa mga gusto pa na makapanood ng mga gagawin ko pang video. Sige po, sa susunod ulit.